Mahigit 1,000 na ang naitalang kaso ng kolera sa probinsya ng Catanduanes. Isinailalim na sa state of calamity ang Catanduanes matapos ideklara ang cholera outbreak doon. Ang ilang residente isinisisi sa gobyerno ang kawalan daw nila ng malinis na supply ng tubig. At live mula sa Virac, Catanduanes, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, patuloy nga ang mahakbang ng mga otoridad laban sa pagkalat ng kolera dito sa Catanduanes. Katunayan, tukoy na nila yung mga contamination sites ng bakterya. Pero nang bisitahin namin yung isa sa mga lugar na yan kanina, ang mga residente doon patuloy pa rin gumagamit ng kontaminadong tubig. Walang tigil sa pag-iyak ang 10 buwang gulang na si Sherilyn na ilang araw nang nakakonfine sa ospital dahil sa diarrhea. Nagsusuka. Tsaka may siya, lagnat. Baka kasi lumala pa yung sakit niya. Sa namin ng pasyente, sa pasilyo na namin inabutan si Tatay Ramon at ang kanyang 1 taong anak na si Julian. Sa bundok sila nakatira at sa isang katabing bukal kumukuha ng tubig. Kaya si Mang Ramon, galit na hanggang ngayon, hindi nagawa ng gobyerno na mapakabitan ng malinis sa supply ng tubig ang kanilang lugar. Dapat yung mga barangay na kulang ang source ng tubig, dapat bigyan ng konting pundo man lang. Kasi ako sa prangka lang ko magasalita, gobyerno natin bulok. Si Aling Stella, inabutan naming namimilipit sa sakit sa diarrhea ward na pangmatanda. Bumili ng yelo, inano doon sa juice namin. After 30 minutes, gasuka na ako. Dahil sa pagdami ng kaso, nagdeklara na ng cholera outbreak ang Department of Health sa Virac, Catanduanes. Sa tala ng DOH, nasa mahigit 1,000 na ang kaso ng cholera sa Catanduanes. Mahigit 700 dito mula sa Virac. Doon sa area yon, merong quarrying, doon na dumudumi ang mga tao. Madaming tao. All of a sudden, there is a sudden influx ng mga tao doon. So siguro nakatira-tira lang sa mga barong-barong around and then very inadequate ang kanilang waste disposal. Siyempre, alam mo naman kung nakatira yung tao sa ilog, so most likely, malapit sa ilog, doon na rin sila nagdudumi. At the same time, doon din sila kumukuha ng drinking water nila. Ang tubig mula sa isang buka dito sa sitio Mislagan, nagpositibo na sa cholera bacteria. Katunayan, meron pang isang karatulan nagsasabing bawal kumuha ng tubig dito dahil nakamamatay nga ang sakit. Pero ang mga residente, tuloy pa rin sa paggamit ng tubig. Alam naman daw ng mga residente na positibo sa cholera ang lugar, pero dito pa rin sila naliligo. Sir, paano po ng cholera? Baka meron. May karatula pa doon. Wala naman siguro yan. Nakasala ng loob. Kahapon pa ito, naglalaban na nga sila wala naman siguro. Gas na lang ang bahala. Nilagyan na ng Rural Sanitation Office ng chlorine ang bukal, pero kailangan talaga huwag pang gawin yan dahil hindi pa na-examine yung tubig. Baka kontaminado pa para naman hindi na lumala pa yung situation dito. Inilagay na rin ang probinsya sa state of calamity para agad matulungan ang mga may sakit. Tuloy-tuloy rin ang pagrarasyon na malinis sa tubig. Libre naman ang pagpapa-ospital. Lang ma-dehydrate, yun ang problema. Pag na-dehydrate, mamamatay sila. Pero pag nasa hospital kasi, magagamot natin sila. Jessica, bukod nga sa pamamahagi ng malinis na inuming tubig at house-to-house chlorination, iba yung information campaign na isasagawa ngayon ng lokal na pamahalaan. Ang problema daw kasi ngayon, may mga residenteng binabaliwala ang mga unang senyales ng diarrhea at masyado ng dehydrated kapag dumarating sa ospital. Paalala ngayon ng LGU, inilibre na po ang pagpapagamot ng diarrhea sa mga ospital. At yan ang latest mula dito sa Virac, Catanduanes. Jessica? Salima, napakahirap intindihin, no, na parang sa mga probinsya kung saan maraming options ang ating mga kababayan, no, malaki yung area, may mga bukal na mapagkukunan ng tubig, malinis ang kapaligiran, may nangyayari pa rin contamination. Talaga bang mahirap makontrol ng mga local government officials natin dyan na panatilihing malinis yung pinagkukunan ng tubig? Jessica, yun nga yung napansin din natin kanina. Nung pinuntahan natin yung isang sitio, yung sitio Mislagan, no, medyo paakyat siya, bandang bundok.
So, nahihirapan yung mga residente na maghanap pa raw ng ibang sources ng tubig. So, ang problema nga nila, kadalasan, nandoon na sila nakatira, yun na nga yung, kumbaga, source of water nila. May mga pagdudumi na rin na nangyayari sa lugar. In fact, nagkalat din yung basura banda doon sa paligid ng bukal na yan. So, nahihirapan sila. Ngayon, ang problema ng lokal na pamahalaan, sinabi na nila na yung lugar na yan kontaminado nitong cholera, bacteria, patuloy pa rin ang paggamit ng mga residente doon ng tubig dahil wala nga silang ibang mapagkukunan. Liban na lang doon sa mga nirarasyon na tubig na sabi nga nila ngayon ay kulang na kulang. Jessica? Okay. Obviously, disiplina ang problema sa Lima. Ganun ba yon? Tama ka dyan, Jessica, no? Kasi kanina nakausap ko yung mga residente, alam nila eh. Alam nila na yung lugar na yon ay positibo na sa cholera bacteria. Pero gamit pa rin sila ng gamit. Sinabihan na sila na kailangan kumuha na sila ng tubig sa ibang lugar. Gamitin na lamang yung tubig dun sa water bladder na ibinigay mismo ng lokal ng pamahalaan at ang Red Cross. At i-inform na lang itong lokal na pamahalaan kapag kulang na yung tubig. Pero matigas nga ang ulo. Doon talaga sila mismo kumukuha ng tubig. At yung iba naman, dahil nga alam na nila na may karumihan yung kanilang lugar, ganun pa rin, gamit pa rin ang gamit ng tubig. Okay, pero meron din namang dahilan kung bakit may gobyerno, di ba? Dapat sila ang nag-institute ng control mechanism. Kasi kung pinagkukunan ng tubig yan, hindi naman siguro hindi masiguro imposibleng makontrol na siguruhing hindi magdudumi yung mga tao dyan din sa water source na yan. Kasi in the end, ngayong may cholera outbreak, gobyerno rin naman ang sasalo ng problema, hindi ba? Tama ka dyan, Jessica. No? Kanina nga, inilapit natin yung nakita natin doon sa sitio Mislagan nga na ginagamit pa rin yung tubig. No? At ang sabi ng lokal na pamahalaan, kailangan talaga yung iron fist nga no, nung lokal na pamahalaan, nung mga taga-barangay at maging yung magkakapit-bahay. Kasi nga kailangan nilang protektahan yung isa't isa. So ang sabi nila ngayon, talagang starting tomorrow, maghihigpit daw sila sa pagbabantay nito mga water sources na ito. At ganoon na rin yung paglilinis doon sa iba pang water sources na hindi naman contaminated ng cholera. Jessica? Good point. Hindi rin naman pwedeng iasa ang lahat sa gobyerno. Kailangan din may sariling sikap ang mga residente dahil ang kalusugan by responsibilidad ng lahat yan, di ba? Maraming salamat sa Lima Refran.